Kumusta mahal na mga mamumuhunan at mga ngalakal? Nakikipag-ugnayan System, Guru Markets. Magsimula tayo sa ilang pangkalahatang impormasyon tungkol sa kumpanya. Tingnan natin ang bawat parameter ng mas detalyado ng kaunti pa. Kung kinakailangan, maaari mong ihinto ang video. Iminumungkahi namin na tingnan mo ang bawat indicator ng organisasyong pinag-aralan ng mas malapit. Ngayon ay titingnan natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. KGNNA, ticker, NIEM. Ang pagsusuri ay ginawa gamit ang kasalukuyang impormasyon mula noong Hunyo 06, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Corporation KGND na bibilang sa subkategory. Na 54 na kumpanya ang nakikilahok sa pagtatasa na lubos na kinatawan. Makikita natin ang order table sa dulo ng video na ito. Resulta para sa kumpanyang pinag-aralan, 8 sa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subkategory ay minus 3.6 puntos. Kung titignan mo ito ng malawak sa loob ng balangkas ng merkado sa kabuuan. Tandaan na ang average na marka para sa buong stock market sa kabuuan ay 1.8. Laban sa score na 8 puntos para sa KGNNA. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya KGNNA at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na sa nakalipas na 12 buwan ang mga stock KGND nagpakita ng 3.6% rate ng paglago. Laban sa mga pagbabago sa presyo ayon sa subkategory na binawasan ng 0.1%. Market capitalization ng kumpanya KGNNA nagkakahalaga ng $9.87 bilyon. At ang capitalization ng subkategory ay $66 bilyong dolyar. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay $3.4 bilyon. Na may subkategory capitalization na $11 bilyon. Sa paghahambing ng mga bahagi ng market at balancing capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi KGNNA sa subkategory sa kaso ng market capitalization assessment ay 14.85%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 17.76%. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang mga utang ng organisasyon ay umaabot sa $1.374 bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay 41% ng equity. Ang resulta para sa antas ng mga obligasyon sa utang ng kumpanya, mabuti 1 punto. Ang market price ng kumpanya sa ratio ng kita ay 105.4. Na may average sa subkategory na 0. Pagtatasa ng mga ratio ng presyo sa merkado sa mga kita kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, napakahusay, 2 puntos. Ang mga kita sa huling 12 buwan ay $74 milyon. Ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $547 milyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 4.9. Ang average sa subkategory ay 6.8. Pagtatasa ng presyo ng merkado sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay $2,000 milyon. Ang inaasahang kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $3,660 milyon. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng dami ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang margin ng benta ay 4.7%, na ang average para sa subkategory ay minus 80.7%. Pagtatasa ng marginality sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa subkategory ayon sa bilang ng mga empleyado ay 23.825%. Na 60% higit sa bahagi ng market capitalization.
Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng organisasyon ay katumbas ng $1,711,000. Habang sa subkategory ay mayroong $2,737,000. Pagtatasa ng dami ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay $16.2,000. Average sa subkategory, minus $323,800. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng kita sa bawat individual na empleyado ng organisasyon ay $347,000. Sa 401 subkategory mayroong $1,000. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang dami ng mga transaksyon para sa pagbebenta ay 2.8% na may average para sa subkategory na 12.9%. Teknikal na tagapagpahiwatig RESA 14 na nagpapakita ng antas na 66% para sa kumpanya Kgen. Sa subkategory, ang antas na ito ay humigit kumulang 56%. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng $45.55. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $40.64. Tingnan natin ang talahanayan ng mga order na magagamit. Isang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong tinatanggap ng publiko sa isang partikular na season ng sistema ng impormasyon sa pagsusuri ng stock, Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa pagtatasa ng kumpanya Kgen. Sistema ng impormasyon at sanggunian para sa pagsusuri ng stock, Guru Markets, ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Magbukas ng buy order sa $45.56 kada share. Ang deal ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may medyo mataas na halaga. Ang pagtatasa ng kumpanya ay isinagawa gamit ang pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 48.88. Ang stop loss ay nakatakda sa 42.24. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong naayos ang order sa pagtatapos ng session sa Hulyo 06, 2025 o sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, REL, ay magiging isang balancing order para ibenta. Ang video sa pagkakasunod-sunod ng balance ay maipublish na o na-publish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng isa sa mga order, ang paunahing o pagbabalanse. Ang kabaligtaran na order ay naayos sa huling presyo. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng help system, Guru Markets.